Hello guys, good evening. So, andito po tayo sa ating part 3 ng ating JSD POS demonstration. So, dito po, ito yung magiging last part natin kasi hindi pa tapos yung ibang features ng POS. So, hanggang dito pa lang sa inventory. Okay. So, dito po sa ating inventory, ipapakita ko po sa inyo yung mga features and functionalities na meron dito at kung gaano po siya ka-accurate para sa mga business nyo. Okay, so sisimulan na po natin. Okay. So, sisimulan ko po sa mga nakikita natin dito. So, meron po tayong search field. So, meron po tayong add item button. So, meron po tayong barcode dito, name ng item, brand, size, store ha. Itong store na to, ito po yung stock sa loob ng store at meron din po tayong stock sa loob ng warehouse. So, ayan. At saka yung price niya po. Okay, now, sisimulan po natin sa adding of item. So, syempre, on the first use natin ng ating POS, so wala pa pong laman na item yan. So, tayo pong magmanual input sa loob niyan. So, ang gagawin lang po natin is to click the add item button. Okay, click it. Ayun. So, lalabas po itong information fields na to. So, pipilapan lang po natin. Sisimulan natin sa product code. So, for example, product code ha. Lalagyan ko na lang ng ganito. So, yan. Okay. So, limit of 15 digits po yan. Next is product name. Sabihin na lang natin na sample product. Okay. Sample product. Tapos yung product brand niya. Ay, sorry. Sample. Yan. Product brand niya. Sabihin na lang natin na no brand. Okay. Tapos yung product size. Let's say 500 milligram. Yan. So, pwede po nyong palitan milligram, grams, kilogram, ounce, liter. So, sa milligram lang po tayo. Ngayong stock for warehouse. So, pag nag-add ka po ng item, sa warehouse po siya unang pumapasok. So, nag-zero po yung store quantity ng stock na to. Nasa warehouse pa lang po siya. Okay, now, so lalagyan natin ng laman si stock for warehouse. Let's say na meron tayong, dahil 500 mg to, ibebenta natin siya ng by pieces. Let's say meron tayong 1,000 pieces. So ito, pwede nyo pong gawing by box, bottle, or case. Okay, so sa by pieces muna tayo. Tapos, magkano mo siya ibebenta? Okay, let's say na ibebenta ko siya sa halagang 10 peso. Tapos, magkano mo siya nakuha sa supplier? So, ano yung purpose nito kung bakit kailangan natin ilagay ito? Kasi sa future report developing. Kasi sa report po, gagamitin natin to para malabas natin yung profit ng store sa item na yan. So, magkakaroon po tayo ng profit report. Okay. So, next is, say nakuha mo siya sa customer ng 7 peso. Okay. So, insert natin. Ayun, so added new product successfully. So andito na siya. Ito po siya. So sample product, no brand, 500 mg. So kung napapansin nyo po, so 0 pieces po siya ha. 0 pieces yung store, tapos nasa warehouse 1,000 pieces. Okay. Now next is example. Okay na-add na natin. Okay, na-add na. Now, what if nagkamali ka ng input? Ay, may brand pala siya. Tapos, kailangan kong palitan yung brand tsaka yung size. Kasi ano pala to, 250 mg lang pala to. Okay, i-click mo lang yung barcode. So, pag-click mo nung barcode, ang pwede mong i-update is yung name, brand, and size. So, click natin yung barcode. Yun. So, pag-click mo ng barcode, lalabas to. So, update. I-update mo yung barcode na to. So, ito yung barcode niya. So, ngayon, yung barcode, hindi mo pwedeng palitan. So, ang pwede mong gawin, kung example, nagkamali ka sa barcode, i-delete mo talaga. Pero kung hindi ka naman nagkamali sa barcode, nagkamali ka lang sa name ng product, sa brand ng product, tsaka sa size ng product, so, pwede mo siyang i-update. So, ngayon, nagkamali ako, sample product 1 pala. Or, may brand siya. Let's say, ang brand niya is okay. Tapos, 250 lang pala. Okay, milligram. Pwede mong palitan, pero milligram yung gagamitin natin. Yan, just click update. Okay, update successfully. So, yun. So, yan na. So, kung makikita nyo dito, okay, kung makikita natin to. Okay, kung makikita nyo dito, yan. Okay, sample product 1. Okay, 250 milligram. Okay, yan na. Okay na to. So, next is, wala ka ng problema sa information ng product. So, okay na siya. So, ngayon, dahil may stock na yung warehouse,
na gusto mo nang lagyan ng stock yung store. So ngayon, ang gagawin mo lang is i-click mo itong 0 pieces. So kung ilalagay mo yung mouse dyan, may lalabas sa title. Ang sinasabi dyan is click here to add stock on store. Ngayon, i-click mo na yan. So pag click mo nyan, yan, lalabas to. So makikita mo dito yung store. Meron siyang 0 pieces. Tapos, makikita mo rin yung warehouse na merong 1,000 pieces. So, maximum of 1,000 lang ang pwede mong i-transfer dito. So, what if nag-transfer ka ng more than sa quantity meron sa warehouse? Let's say 1,001. So, pag transfer mo, yun, nagre-red lang yung border. Wala siyang gagawin. So, 0 pa rin yung laman ni store. So, let's say, magta-transfer lang ako ng 100. Okay, saktong 100 lang 100 pieces lang. Okay, transfer. Okay, transfer successfully, okay mo lang, yun, hindi na siya red, naging blue na yung background niya kasi may laman na siya. Okay, so yung warehouse naman natin is 900 na lang. Okay, now next, i-close natin. Okay, so ganun tayo kung mag-transfer ng product. Okay, so next, what if, so dito yun ito na siya, bumaba na siya. Okay, kasi naka-sort siya ng pinakamaliit yung laman sa store sa pinakamalaki. Ganyan yan yung viewing. Para madaling ma-identify ni inventory management or inventory manager, yung may access sa inventory, kung anong stock yung wala ng laman or yung paubos na. So, yun yung purpose dito. Okay, now, check na naman natin dito. Ngayon, may 100 pieces na. Now, what if sabihin natin na, nagkamali ako, kailangan kong ibalik yung yung 50 kasi 50 lang pala yung pinadala, or let's say na 100 yung dinala, kaya lang yung 50 lang ang nagkasya sa lalagyan. So yung 50 walang ibang malagyan, kailangan lang ibalik sa warehouse. So i-click nyo lang tong return dito, click here to return stocks to warehouse, itong red icon na to, arrow to the right. So under lang dito sa product na to, so ibabalik natin yung 50, i-click to. Then, lalabas to. Ilalagay nyo dito. So, return stock. Ilan ang re-return nyo? So, let's say 50. Ngayon, so, ano yung note? Kailangan nyo ng may note. So, pag ni-click nyo agad, maghihingi talaga yan ng note. Kung bakit kailangan ibalik ito sa warehouse. Ngayon, okay. Ang ilalagay natin dito is note. Let's say, sabihin na lang natin na yung ibabalik natin is no enough area. Okay, no enough shelves. Okay. So, ganyan. So, wala nang lalagyan. So, okay, ita-transfer natin. Return to warehouse. Okay, pag return to warehouse, yon 950 na dito, 50 dito. Ano yung purpose ng note? Ang purpose kasi ng note na yan, para kung maibabalik tayo ng store sa warehouse, malalaman natin kasi magkakaroon din tayo ng history report sa report development. Malalaman natin doon kung ano yung mga binalik sa warehouse na hindi nabenta. Kasi as long as nasa store na siya, dapat magiging pera yan, mabibenta yan. So pag hindi siya naging pera, bakit siya nawala? Ganon. So malalaman natin ay binalik para sa warehouse, ito yung purpose. So dapat nasa warehouse lang siya. Okay, so ganon yan. Now, next. So, yun na-return na. So, ganun mag-return. So, i-close natin. So, ngayon, makikita nyo, bumalik na siya dito. Check muna natin. Okay. So, next. So, what if may dumating na naman na stocks, tapos kailangan ko idagdag sa warehouse? So, ang gagawin nyo lang is i-click nyo yung warehouse. So, click nyo to, yung 950 na yan mismo. Tapos, pwede ka nang mag-add ng stocks. Let's say, may dumating na additional na 1,000. Okay, tapos pwede mo nang is-add to on warehouse. Wait, ano tong change quantity? It won't change unit. Itong change unit, if magpapalit ka ng unit, validation, like pieces to box, to bottle, to case. So, ipapakita ko yan after adding this one. So, i-add ko na So, add to warehouse. Okay. Pag di mo i-check to, so, walang okay lang, walang magbabago, maintain lang yan. Okay, yun. Pasok na. So, na-add na, 1,950 na. Ngayon, if gusto mo siyang i-change unit kasi ibebenta mo siya by box, hindi mo na siya ibebenta by pieces. So, ang mangyayari nito, kung ibebenta mo siya ng by pieces, by box na, mag-change ka ng unit. So, di ba yung 1,950 mo, example sabihin natin na 50 lang per box. So, ang kalalabasan nito, sa 1,000 may 20. So, dito may 90.